Engagement at love story ni Cristel Fulgar at Ha Soo-hyuk. Wedding bells are ringing. Cristel Fulgar engaged na sa kanyang Korean boyfriend. Ito ang buong istorya. Officially soon-to-be husband and wife na ang couple na si Cristel Fulgar at Ha Soo-hyuk. Sa Facebook page ng former Go and Bulilit child star na si Cristel, inanunsyo niya ang masayang balita para na sa kanyang mga taga-suporta. Ibinahagi nito ang proposal video ng kanyang South Korean non-showbiz boyfriend na si Ha Soo-hyuk. Mala Korean drama nga ang atake ng proposal ni Soo-hyuk para nasa kasintahan. Sa caption naman ng aktres sa kanyang video ay nakasaad ang Forever Starts Now. Sa naturang video, makikita nga ang pagpasok ng aktres sa venue na inihanda ng kanyang boyfriend. Napaka-romantic ng dekorasyon kung saan tila nasa isang Korean drama set nga ito. Mas kinakiligan pa ang kaganapan ng proposal dahil kinantahan nga si Cristel ng kanyang boyfriend. Inawit naman ito ang sikat na official soundtrack ng pinusuang Korean drama na Lovely Runner. Naging makahulugan naman ang mga salitang binitawan ng kasintahan nito kung saan sambit nga nitong ang aktres umano ang siyang huling babaeng mamahalin niya. Dito na sumunod pa ang nakakakilig na eksena nang hinginan nito ang matamis na kanyang oo. In front of our loved ones, I'm so happy to do this. My baby, will you marry me? Hindi naman nabigo ang boyfriend nito dahil tinanggap at sinagot ng big yes ng aktres ang alok nito. Kasama sa proposal ang ina ng aktres na naging emosyonal rin sa engagement ng kanyang anak. Nakasuporta nga ito sa naging relasyon ng couple simula't umpisa. Kung matatandaan, nakaraang taon buwan ng Pebrero, unang ipinasilip ng aktres ang tungkol sa relasyon niya kay Soo-hyuk. Marami ang nagulat lalo na ang mga taga-suporta nito dahil nasa pagiging bukas nitong ibahagi sa publiko ang tungkol na sa kanilang relasyon. Sa simula pa ng relasyon nila ay naging mahabang proseso ito para na sa kanila. Ibinahagi ng aktres ang kauna-unahang pagbisita ng kasintahan sa Pilipinas noong Marso nakaraang taon. Nasubaybayan naman ng mga fans ang journey ng relasyon nila at pagkakamabutihang dalawa. Bandang Nobyembre nakaraang taon ay naging opisyal ang relasyon ng couple matapos nasagutin ng aktres ang panliligaw ng South Korean guy. Ngunit bago pa man ibinigay ni Cristel ang kanyang yes, sa relasyon nila ay nagpa-convert muna si Soo-hyuk bilang isang ganap na Iglesia ni Cristo follower. Ito nga ang relihiyon at pananampalataya ng aktres na siyang isa sa mga big deal para sa kanya. Naging porsigido naman si Soo-hyuk na magpa-convert at umabot nga ng 11 months ang naging proseso nito. Naging saksi rin ang mga kasamahan sa simbahan ng aktres sa journey ng pagiging ganap na Iglesia ni Cristo ng kanyang kasintahan. Ipinasilip ng aktres sa kanyang mga vlogs ang ilan sa mga moments ng pag-welcome sa kanyang boyfriend bilang parte ng kanilang pananampalataya. Ang South Korean guy na si Soo-hyuk ang kauna-unahang boyfriend ng aktres. Ikinuwento ng aktres noon kung paano sila nagkita ng kanyang kasintahan. Saad niya na 3 years ago ay hindi umano niya maiwasang ma-pressure na sa usaping pagpapakasal. Dahil karamihan sa kaedaran at kabatch niya ay ikinasal na at may sarili ng pamilya, pahayag niya. 3 years ago, medyo nape-pressure na ako kasi nga malapit na ako sa gusto kong marrying age which is 30, 31, 32. Tapos yung mga kabatch ko, kasal na, may mga anak na. Ang makabuo ng sariling pamilya ay isa rin sa mga pinapangarap niya. Sa punto umano ng kanyang buhay ay naisip niya kung ano ba talaga ang goal niya sa buhay. Dagdag na saad pa niyang, na-realize ko ano ba talaga ang pinaka-goal ko sa buhay. Akala ko dati yung yumaman lang. Magkaroon ng maraming pera. Pero I realized na pagtanda ko what I really wanted is to have my own family. That time iniisip ko dapat sinisimulan ko na to. Taong 2022 ay sinimulan niyang magdasal ng taimtim sa Panginoon tungkol na sa kanyang panalangin. 2022, during our year-end Thanksgiving sa church, nagpipray talaga ako ng sobra, like umiiyak pa ako kay God, na sabi ko talaga, God, alam ko po na may nireserve kayo na someone for me, the right guy for me. Handa na po ako magmahal at mahalin. Sa panahong ito ay handa na umano ang kanyang puso na umibig muli. Inamin din ng aktres na noong nag-aaral pa lamang ito ay wala siyang panahon at oras sa pag-ibig o baka ay nakikipag-date man lang. Maliban kasi sa nag-aaral pa siya ay hindi rin siya financially stable na mga panahong iyon. Ilang buwan lamang matapos ang kanyang panalangin sa Panginoon na makahanap na ng kanyang the one ay dito na rin niya nakilala si Soo-hyuk. Naging tulay naman upang makilala niya ito ay dahil nasa common friend nila.
Few months later, meron akong friend na pinakilala sa akin si Suyok. Matagal na siya dito sa Korea nakatira at nakilala niya si Suyok. Na mabait, and that friend, kilalang kilala rin ako, and that friend, alam niya rin yung personality ko. And alam niya rin kung ano ang gusto ko sa guy, and so siya yung nagpakilala sa aming dalawa. Inilarawan niya ang unang pagkikita nila ni Suyok na isang magical moment. And then yung una pa lang namin pagkakakilala, para talagang super magical. Hindi ko ma-explain. Swak kami sa values, pareho kaming very respectful. Pareho kaming conservative. Yung approach niya sa dating very classic. And yun din talaga ang gusto ko sa guy. Nag-click naman agad daw sila nito at naging komportable sa isa't isa, aniya. And then marami na kaming na-share sa isa't isa, and then sabi ko talaga sa sarili ko na alam mo kung totoo lahat ng sinasabi niya sa akin. Sobrang okay na itong guy na to. Jackpot na ako dito. Hanggang sa nakilala ko yung family and friends niya, lahat naman tugma. Tila halos umano ng hinihiling niya sa kanyang prayer ay naging tugma. Ngunit may isang problema lamang daw talaga sa magiging relasyon nila at yun nga ay ang religious beliefs nila. May isa lang problema. Hindi ko pa makomit ang sarili ko kasi meron pang isang requirement kumbaga. Kasi gusto ko sana na same kami ng religious beliefs. So diniscuss ko sa kanya, and at that time, takot na takot ako kasi hindi ko alam kung paano ko i-explain. Sabi ko sayang kung dahil doon ay mawawala siya pero yun kasi ang top priority ko sa life. Laking gulat naman niya nang sinama nila ito noon sa isang worship sa kanilang simbahan ay pumayag naman ito at naging bukas sa usaping ito. Hindi naman niya maitago ang saya at tila naging magaan umano ang lahat. Sobrang saya ko noon as in kasi parang one step na siya sa goal. Nakita raw talaga niya na malaki ang respeto nito sa kanya at seryoso sa magiging relasyon nila. Nakita ko talaga sa kanya yung pagpupursigin niya na hindi lang ako yung naging dahilan kung bakit niya gustong mag-join ng church. Gusto rin niya yung teaching sa church. Doon ko talaga na-realize na God sent siya para sa akin. Worth the wait kung ilarawan ng aktres ang relasyon nila na sa edad na 29 years old ay nagkaroon siya ng boyfriend. May goal kasi ako, and diniscuss ko rin sa kanya na gusto ko yung first boyfriend ko, siya rin yung magiging last ko. And hopefully, gusto niya yun matupad. Nakapagsana all nga ang lahat sa estado ng relasyon ng aktres ngayon. Literal na God gave me yung umano ang atake. Kung matatandaan naman na hindi naging matagumpay ang maugong na relasyon ng aktres noon sa rumored boyfriend nitong isang South Korean guy na si Yohan Kim o mas kilala sa tawag na Big Boss. Inakala ng karamihan na magiging opisyal ang relasyon ng dalawa, ngunit naudlot nga ito matapos hindi na ito nais patang kasama ng aktres sa kanyang mga vlogs. Espekulasyon naman ang religious beliefs nila ang naging rason at problema. Nanatiling magkaibigan na lamang sila at bukas na inihayag naman ng aktres na masaya siya sa naging memories niya kasama si Big Boss. Kahit pa man ganon ang nangyari ay napalitan naman ng mga ngiti ang aktres ngayon sa kanyang masayang relasyon kay Suyok. Congratulations, Cristel! Ano ang masasabi niyo sa malaki drama na engagement ni Cristel Fulgar sa kanyang South Korean boyfriend? Just comment below.